magsalita sir, hindi ko nakakarinig. Ako ay nagpapasalamat, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa response ninyo. Sapagkat alam nyo ba yung mga kababayan natin sa buong mundo nakakikinig sa inyo. Hindi ko kasi mag-live ako sa mga vloggers. Yung mga pinalalabas ninyo, yung mga live ninyo, yung mga ina-upload yung video, ito yung mga ina-expect ng ating mga kababayan. Kaya andito, alam nyo, natatapos ko lang maglinis ng bahay. Yun o. Pero, hindi natin po pwedeng pabayaan. Hindi natin po pwedeng kalimutan. Itong mga kababayan natin na nandito. Yun. O sa lahat lang magtatanong, yan, pwede nang magtanong. Isa-isa na. Pwede na, sir. Loyalistang mga umalis dito, natakot daw sa mga detail supporters. Ay, ganun ba? Kamuntik. Bakit nyo tinakot? Sir, ayaw tumanggap eh. Binibigyan ng pang-hospital, ayaw eh. Sir JM, di umano ang Malacanang nagpraning sa announcement ng INC. Anong masasabi nyo dito? Alam niyo, ang INC kasi, ganito sila, tinitignan nila kung ano yung mas makabubuti sa bansa. Ngayon, kung sila man nag-announce na at nagbigay ng ng direktiba sa kanyang mga lokal na mag-organize ng rally, yan talagang mayayanig talaga sila dahil ito na kung ako man yung politiko politikong lokal o politikong nasyonal, parang ito parang suicide sa aking political career kapag ako ay bumangga sa Iglesia ni Cristo. Yun kaya yung pasya ng tagapangasiwa ng Iglesia ni Cristo ay hindi para sa kanila lang, kundi para sa ikabubuti ng ating bansa. Ang gusto lang naman nila pagkakaisa Kaya sinundan ng pamunuan o ng pangangasiwa o tagapamahala ng Iglesia ni Cristo yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya suportado yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya kung ito man si Bongbong Marcos ay nagsisinungaling, ay bahala siya sa buhay niya. Sapagkat yung pasya ng pangangasiwa ng Iglesia ni Cristo na tumindig laban dun sa impeachment at suportahan yung kanyang mga ipinahayag na tutol si Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment ay yun. Kaya hindi siya po pwedeng maging bakla doon sa kanyang mga sinabi. Next. Sir, tanong sa Gilong TV. Halimbawa, ito si Presidente Bongbong Marcos, ayaw niya ng impeachment. Ngayon, sabi naman doon sa kapila yung nagpapaano ngayon, nagpapain sila ng impeachment. Ano ba yung sa palagay mo, ano kaya yan? Drama lang yan, ituloy daw nila nito. Pag-realist, di ba? Ituloy sila. Pag-titik lang niya. Sige, huwag mag-impeachment. Ngayon, patuloy sila. Nag-usap silang dalawa ni Tabaloslos. Sabi ko, huwag, pero tuloy nila. Parang ganun. Ganito po yan, sa ikalilinaw po natin, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kung titignan ninyo, base sa itinatadhana ng Konstitusyon, wala po siyang pakialam sa ginagawa ng Legislative Department o ng Kongreso. Hiwalay po yan. Pero, nakikita naman natin na ang Malacanang ay mayroong impluensya sa Kongreso at ang Kongreso ay may impluensya rin sa Malacanang. Kaya kumbaga, hindi man sinasaad sa batas ay nagkakaroon talaga ng sapwatan yung dalawang departamento ng bansa. Tatlo,
tatlo po ang branches ng gobyerno. Executive, Legislative, at saka Judiciary. Ngayon, bawat isa po sa kanila ay mayroong kanya-kanyang kapangyarihan at kanya-kanyang gawain. Kaya lang sa panahon na ito ay nakikita naman natin, hindi naman naikukuble, di ba? Nakikita naman ng taong bayan ang pagkakaroon ng sabwatan ng ehekutibo at ng lehislatura. Kaya yung mga ginagawa nila ay talagang nakikita base sa kanilang mga ikinikilos at mga ginagawa. Kung sabihin ba ni Marcos na hindi siya pabor, pero sa ilalim nito, sa likod nito ay meron na silang mga kasunduan na kahit tumanggi siya, tutuloy nitong kabila. Diba? Ganun yun. Ganun eh. Kaya, nasa kanila yan. Dahil yung pagtanggi nila o pag hindi nila pagsunod sa damdamin ng taong bayan, ito po yung magiging hudyat ng kanilang o ng pagwawakas ng kanilang political career. Ngayon sir, halimbawa, tuloy-tuloy na, no? Yung Congress, sila yung tamardos-dos, pupunta doon sa Senate. Yung Senate naman siguro mag-execute dyan kung sino yung guilty or not guilty. Yung, no? Pero dadaan kay BBM. Lipirma si BBM dyan. Wala na siya pakialam. Wala na siya. Ang impeachment, pamamaraan po yan. Ang impeachment po, hindi po siya kriminal, hindi po siya kasong kriminal. Kundi pagpapatanggal sa mga tao na humahawak ng kapangyarihan base doon sa konstitusyon. Ang Kongreso, sila yung mag-iimbestiga. Pero may kapangyarihan sila na hindi na mag-imbestiga, agad-agad pwede nilang ipasa doon sa Senado. Ang Senado, kapag ito yung magiging ito yung magiging huwes o korte. Siya yung magpapasya kung ikaw ay dapat tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. So, hindi. Ngayon, sabi nga ang kinakailangan bilang ni kung sino man ang dyan sa Senado para sa impeachment, kinakailangan bilang lang ay 8. Kung meron kang 8 bilang, wala na. Hindi ka na kayang ipa-impeach. Dahil ang kinakailangan 16 16 na boto ng senador para ikaw ay makatulang makakal na sa trabaho. Tapusin ko na lang sir. Bago mag-isa na yun sa Senado, pagbawa, pag-file niya, ilang days or 3-4 days ba? Ganun din dati. Depende po sa rules nila Hindi po natin kabisado yung rules ng dati kay Iraq o 3-4 days. Depende po kung gagawa na naman sila ng panibagong rules nila. Pwede kung madaliin nila. Kaya nga nasa kanila naman sapagkat ang magpapile ng impeachment o mag-endorse ng impeachment ay nasa kapangyarihan. Solong kapangyarihan ng Kongreso, ng mababang kapulungan. At kapag ito ay napagtibay nila, pwede nilang i-endorse doon sa mataas na kapulungan, doon sa Senado, para ito ay litisin, magkaroon ng pag-litis. Ngayon, nasa kanila po yan, sa kabila ng pagbabanta ng Iglesia ni Cristo na itigil yung ginagawang impeachment niya. Kaya pala nayanig. Dahil hindi makakabuti sa paniwala ng Iglesia ni Cristo, hindi makakabuti ito sa bansa. Sir, tanong mo po, di ba naluso na po yung pinakahuli dahil sinaluso yung impeachment? Ngayon, bakit nagpapalito na lang pangalawa? Di ba may pinahal na pangalawang impeachment? Ganun po ba kabilis ang Alam ko po, nasa kanila po yun. Nasa kanila kung paano kung paano yung kanilang yung kanilang pag-appreciate doon sa mga ipapile sa kanila. Dahil ang kapangyarihan nga ng pagpapile na, pag-endorse ay nasa kanila, nasa mababang kapuluhan. Pag binato nila yan,
pag pinatuloy na yan doon sa Senado, ito yung paglilitis na. Doon na magsisimula sir ang paglilitis, ganun yun, di ba? Sir, Chipmunk po from TikTok. Sir, bakit po sinasabi nila na si Inday Sara magnanakaw at lustay? Bakit sinabi ni BBM na maraming successful ang nagawa ng DepEd during his secretary pa siya? Ano po masasabi niyo doon, sir? Yun po ano po yan no? Kanya-kanyang accomplishment po yan, ano? At yan naman po, yung mga ginagawa ni Vice President Sara Duterte, nakikita naman nakalabas naman po yan sila sa media. So sir, ibig sabihin po, si Inday Sara po ay hindi magnanakaw at hindi lustay at nagtatrabaho bilang isang empleyado ng gobyerno. Ngayon sir, sino po ang hindi nagtatrabaho? Yung mga kabataan po sir, di ba sir? Ganito po yan, ano? Yung bintang nila para kay Vice President Sara Duterte, nananatiling bintang, nananatiling salita lang, sapagkat wala pa naman napapatunayan o ano pa man, diba? Kung meron man silang mga akusasyon labang kay Vice President Sara Duterte, sana i-file nila doon sa proper fora, sa korte. Yes! Sa korte, para magkaalaman. Kasi ginagawa nila, kinakaladkad lamang nila yung pangalan ng Vice Presidente para hiyain sa publiko. Pero yan po hindi na po hindi na po masyadong pinapansin ng publiko sapagkat matalino na po ang taong bayan, hindi po kaya tawin. Sir JM, may lumabas na audit ang POA na unmodified opinion na all clear ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Sa tingin nyo, babalita ba yung media? Hindi nila ibabalita sapagkat ang kanilang nilalabas lamang ay base kung saan sila binayaran. Yun, no? Malinaw. Malinaw yun, ha? Malinaw yun. May mga Sir Jim, ginagawa nila na Yung kasama rin. kabilang party ay trial by party. Kumbaga sa no? Yung ginagawa, kaya ginagawa yan ng quantum, trial by publicity. Kung ako, bilang dating alagad ng batas, may ebidensya ako sa iyo, papay lang kagad kita ng kaso para madali kitang pusasan. Di ba? Yun lang naman Paglampas ka na doon sa prescriptive period na tinatawag, pagka 1836, ito yung light, less grave, at saka break offense. Paglampas ka na ron, papailan na kita ng direct filing para at least magkaroon ng preliminary investigation. Pero pagka in flagrante delicto o yung caught in the act, nahuli kita, request kita. Ganun lang naman. Pagka may ebidensya ka laban sa isang pag mo, para magkaalaman. Ganun lang naman yun. Sir, paano po ba itong pag-issue ng NBI kay Inday Sara ng Sumpina? Ano po ba ang kalalabasan niya? Wala. Ang subpina na pinalalabas ng National Bureau of Investigation, kapareho lang yan ng subpina na pinalalabas namin sa PIDEA, kaya rin ng subpina na pinalalabas sa CIDG. Kung ikaw, subject ka ng investigation, binibigyan ka ng pagkakataon para ibigay mo yung panig mo. Pwede ka namang sumagot o pwedeng hindi rin. Sapagkat anumang sasabihin mo sa aming mga katanungan o anumang isasagot mo sa aming mga katanungan, maaari namin gamiting pabor o laban sa iyo sa alinbang hukuman sa Pilipinas. Diba? Kaya kung naunawaan mo ang karapatan mo, pwede kang dito pumunta. Kung pwede ka na humarap lang, halimbawa, sa piskal, pinatawag ka, kung pwede kang mag-execute lang, magbigay ng counter affidavit mo doon sa mga akusasyon sa iyo, pwede ka rin hindi. Kung pwede sa korte ka na lamang magpaliwanag, magbibigay ka naman ng judicial affidavit. Thank you, sir. May mga araw, sir, may mga balita na may masamang nangyari dito kay Speaker Martin Romualdez. Maaari bang ito ay diversionary tactics para hindi mapag-usapan ang mga tunay na problema ng bayan at hindi maibalita ang mga kaganapan dito sa EDSA? Alam nyo, bilang isang bilang isang tao, huwag na natin silang gayahin. Kung meron man silang masamang isip para sa katulad natin, yung mga ganong pagyayari na sinasabi nagkasakit si ganito o na ganyan, panalangin na lang natin na matapos na at mamatay na agad. Ay, biro na.
Sir, tuloy sir. Sir, is there already a schedule from the INC when will be the rally at so is there an NGO or non-religious organization who will join with them? Ay, wala po tayong ano, no? Kasi ang narinig at napanood lamang po natin ay ang mayroong direktiba, ang pangangasiwa o tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo sa kanyang mga lokal na mag-organize ng rally. Pero wala pong sinabi kung kailan, saan at kung paano. Yun lamang po. Sir, may isang tanong pa ako. Sir, may kakahinatnan ba itong impeachment case nila laban kay Inday Sara Duterte sa ating Palagay Vice ko wala. President? Palagay ko wala. Kasi wala namang ano eh. Wala namang Walang ground for impeachment. Walang mag-ibig. Last na lang, sito na lang yun, may, ano pa, Congress hearing pa? May hearing pa ba? Hindi po natin alam. Kasi unang-una, kahit presidente ng Pilipinas, wala ho siyang karapatan patigilin yung anumang hearing na ginagawa ng Kongreso. Kasi pagka agad-agad pinatigil niya, mahahalata sila. So ngayon, kung samahan na sila impeachment sa Anitang Baluslos, ibig sabihin may substansyal na. Nakakuha na sila ng matibay na ebidensya. So, di ba? So, kung itanong ko, papatuloy ba sila? Siguro patuloy. Ganito po yan, no? Kung pwede silang magsagawa ng magsagawa ng investigasyon or kung pwedeng direkta na i-endorse ng speaker yung impeachment proceedings doon sa Senado. Pwede silang kasi nangyari na po yan yung kaya Pangulong Erap. So may substansyal na. Hindi, nasa kanila naman eh. Ang determination na kung ito ay sufficiente o ano man, ano, sasabihin na substantial, nasa kanila pa rin. Nasa kanila eh. Kung sa paniwala nila, sapat na yung ebidensya na kanilang ipapal sa korte, sila po yun eh. Sir Kim, hindi ba impeachment lang pwedeng ibalik sa isang taon? Sa loob ng isang taon. Isa lang. Pag minultiple mo yan, mabuhay na lahat yan. Sir, kailan na pong ulit masusunod yung anti-big time natin? Depende sa inyo. Pero secret lang muna. At maririnig tayo ng mga pulis. Hindi mag-file sila ng kaso. Di ba? Mag-file sila ng kaso, ganyan lang. At talagang magpang-manifest talaga no, yung ginagawa nilang diktator ng pamamahala at pamumuno. Sir, excuse po sir. Excuse po. Sir, halimbawa katulad sa amin mga vlogger, ito umuuso na kita inimimagda ng kabila. Particular na dyan sa Kongreso. Paano ang move namin dyan? Halimbawa kami ang may demanda. Sino ang tutulong sa amin? Upang maiwasan kayo na makasuhan o makimanda, wag tayong magbibigay ng mga incriminating messages o opinion. Palagi, gumamit tayo ng di umano. Di ba? Ayun kay ganito. Kaya meron tayo kung tayo hindi tayo wala tayong personal information,